Alam mo, Sir Ted, hindi po magandang umaga pero pinipilit po natin pagandahin yan dahil nga sa ating mga kababayan na naghihirap at ating kinakarap ang napapagat na problema. Magandang umaga po, Sir Ted and Ma'am DJ. Okay, go Yes po. Chuck. Ka-Obet, oo, ano pong reaksyon nyo dito po sa pagbawi ng Pangulo sa piso sana na dagdag pamasahe po sa atin pong traditional jeepneys? Alam po ninyo ako'y nalulungkot sapagkat ginagalang ko po ang desisyon ng Pangulo sa pagdating ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pero ang tinatanong ko po, ano naman po bang ayudang itutulong ng Pangulo para kahit paano mabawasan ang pinaghihirapan namin kinakarap mo sa halaga ng ating petrolyo. Yung AX po, 5,000. Good for 5 days lang po yan, Ma'am DJ and Sir Ted. Yung tinatawag nilang ayuda, yung fuel subsidy, 10,000. Good for 10 days. Ang giyera po patuloy. Sa loob po ng 2 linggo, 40 pesos po itinaas. Napakabigat po. Halos 1,200 na po ang nawawalang kinikita ng ating jeepney sa kumukonsumo certain ng 30 liters a day na mahabang ruta at mga nasa 800 naman po ang nawawala sa mga short route mga kumukonsumo ng 20 liters a day. Nalulungkot po ako. Ka-Obet, ang sabi nyo nga po, hindi po sapat yung tulong na ibibigay ng gobyerno. So ano pong planong gawin ng inyong grupo dito po sa naging desisyon ng Pangulong Marcos Jr. kahapon? Well, kagaya nga po nung napainggan ko kay Sir Ted, kay Mr. Marquez, ako'y imbitado rin po doon. Although lalabas na po ako ngayon at ako'y nag-bill out na rito at gusto kong maka-attend ng napaka-importanting hanes pagkat lahat po ng sektor ay dito ngayon upang mapag-usapan po kung ano ang mabuting magagawa ng hanay ng transportasyon para dito sa magbawi ng Pangulong Marcos Jr. na pamasahing dapat itinakda na ngayong araw. Oo. Ka-Obet, mukhang malakihan yung meeting na mangyayari mamaya. Sino-sino pa pong mga grupo ang kasama ninyo at may plano po ba as early as now para po sa mas malaking kilos protesta? Alam mo, Ma'am DJ, ito ang pag-uusapan na ito ang pinakamalaking usapin sa ating hanay ng transportasyon, buses, taxis, tractors, jeepneys, PNBS, lahat po andyan. Kanya napakahalaga po ng pagpupulungan ito. At kailangan maka-appear po ako certain at makapagbigay niyo po akin na aking mga recommendation. Pagkat ito pong pag-uusapan, alam ko pong napakaselan na dito yung talagang mararamdaman ng taong bayan, mararamdaman ng ating pamahalaan kung ano ang mga dapat na gagawin ng aming hanay. Ka-Obet, ang katwiran ng Presidente, ito ay sa kapakanan ng mga mananakay na siyang nakararami. Reaksyon niyo po doon? Alam po ninyo, tama po yung sinasabi niya, pero ano naman po ang kapakanang dapat ibig pagkalod niya sa mga driver na nagsiservisyo po ng maayos sa ating hanay. Sapagkat ang mga commuters group po, Sir Ted, kagaya Ma'am DJ, kagaya Ma'am Elvira Medina, sinasang-ayon nila yung 2 piso at naintindihan at naunawaan po ng ating manakayang hirap. Ang mga nangyayari po ngayon, magbibigay ng pamasahing 15 sa jeep. Hindi na po certain binabawi ng pasahero sa inyo na yan, pandagdag gastos. Karanasan po yan ng aking hanay. At yung po namang iba talagang, sige na ihot para pandagdag gastos nyo, sobrang taas ng fuel. Marami po ng mga commuters ang nakakaunawa sa problema ng super. Kanya nagtataka po ako bakit ang Pangulo hindi kami naunawaan. Ka-Obet, kung kayo po ang magdedesisyon o magpapanukala nga nito, ano ho ba ang sapat niyong dapat na gawin dito po sa naging desisyon ng Presidente? Kung ako po, Sir Ted, ang tatanungin ng personal, sa edad ko na ito, babalik ko uli ako sa kalye. Upang ipadama, iparandam, at ipaalam na talagang nalulungkot kami at hindi ho karapat dapat na bawiin sapagkat yung dinagdag na 2 piso, Sir Ted, Ma'am DJ, kulang pa rin po yan sa itinaas. Ang gusto lamang namin kahit paano makabawas gastos. Yung 2 piso, nakapag-prepare ka ng 300 passengers a day, 600 pesos. Natalo ka ng 600, that will be all right. Sige lang, mag-servisyo lang tayo sa ating mga mananakay. Kahit paano, ipangkain lang ng kahit kapraso ang ating pamilya. Sapat na po iyon. Pero yung pagkakabawi po na yan, talagang ang lahat po ay nagdaramdam sa ating Pangulo, sa ating hanay at iba pang hanay ng moda ng transportasyon.
Ngayon ko lang po kayo narinig, sa inyong mga salitang ito na balik kalye dahil for the longest time, ang Pasang Mastabo ay kaagapay ng pamahalaan para po sa maayos na pagtugon sa inyong mga hinaing at hindi kayo dumadaan sa mga protesta. Ngayon po, iba na ang tono ninyo. Tama po yan, Sir Ted. Sabi ko nga po, talagang kung kailangan babalik kami. Sapagkat nung buong araw, ginagawa namin to, kung hindi naman humako sa paupo at talagang lahat ng mga ginagawa natin at pinaikinggan natin sila, pero napakasakit. Ako po, personal na saktan. Gaano po ang mga maliit natin, mga kasapian na talagang umaasa lamang dito sa pagmamaneho. Napapanggit nga po, Sir Ted, ibang grupo ko, nag-uusap-usap kami through telephone, billion-billion niya, trillion-trillion ang nawala, hindi niya ma-actionan. Bakit ngayon, 2 piso lang, babawiin pa sa mahihirap na kagaya natin? Pasensya na po, Sir Ted, Ma'am DJ sa Pangulo, pero nire-respeto ko siya. Pero hindi mawala sa isip ng sambayanan, lalo na sa hanay namin, ang magsalita at mag-isip ng ganyan. Bakit ganon? Bakit ganito? Nakalimutan na sila. Bakit tayo ngayon pinahihirapan? Opo. Yan po yung mga napag-uusapan namin sa Ted and Ma'am DJ. Balik kalye ho ba nangangahulugan din ng tigil pasada? Wala naman po tayong iniisip na gano'n, pero papunta ko sa tigil pasada ang pinag-uusapan natin. Kami po'y makikibalita po sa inyo dito ho sa mangyayaring inyo pong malakihang pulong kasama ang inyo pong hanay. Ka-Obet, salamat po na marami at ang aming pong pakikiisa sa inyo pong ipinaglalaban. Salamat, Ka-Obet. Maraming salamat po, Sir Ted, Ma'am DJ, sa nakikinig po. Sana po'y maunawaan ninyo ang sitwasyon ng aming mga hanay. Magandang umaga po sa ating pagpalain tayo ating pong yakapin ang problema at pagtulong-tulungan natin. Maraming salamat. Amen. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo.